Let's go somewhere. Araw ng aking kaarawan at sa halip na magdiwang sa lungsod, pinili kong maglakbay pabalik sa kasaysayan. Gumising kami ng maaga, halos sabay ng unang liwanag, para makaiwas sa traffic. Habang umaandar ang sasakyan, nadaanan namin ang Tagaytay na tinatakpan pa ng makapal na ulap at hamog. Parang naglalakbay sa alapaap, malamig ang hangin at halos hindi mo makita ang kalsada. Tahimik, payapa at tila hinahaplos ng Diyos ang umaga. Paglabas ng Tagaytay, binaybay namin ang mga bayan ng Nasugbo, Calaca at Lemery, mga bayan na may kanya-kanyang kwento, hanggang sa aming patutunguhan ang makasaysayang bayan ng Taal. Sa Lemery pa lang, nasadyapan na namin ang Lemery Castle, isang mala fairy tale na gusali na itinayo bilang resort at photo destination noong unang bahagi ng dekada 20s. Ginawa ito pang tularan ng mga kastilyo ng Europa, may mga tore, tulay at muog na parang nasa ibang bansa ka. Sayang nga lamang, ito isinara na sa publiko dahil sa mga isyong legal at maintenance. At ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng panahon. Ngunit kahit natatakpan ng fog, damang mo pa rin ang ganda at huwaga nito. Isang kastilyong tila kwento ng panaginip na iniwan sa kabundukan. At ito na nga, pagpasok pa lang namin sa Taal Heritage Town, tila bumalik ako sa nakaraan. Ang mga kalsada ay gawa sa lumang bato. Ang mga bahay ay mga bahay na bato na may makukulay na bintana at bawat sulok ay amoy ng panahon ng mga Kastila. Parang naglalakad ako sa pahina ng kasaysayan. Ang Taal, itinatag noong 1572 ni Fray Diego Espina, ay isa sa pinakamatandang bayan sa Batangas at dating kabisera ng lalawigan. Noon, nakatayo ito malapit sa pangpang ng Lumang Taal, sa tabi ng lawa. Ngunit nang pumutok ang Bulkang Taal noong 1754, nilamon ng abo at lahar ang buong bayan. Dahil dito, inilipat ng mga naninirahan ng kabisera sa kasalukuyang lokasyon na mas mataas at ligtas sa bulkan. Ang Taal ang naging sentro ng kalakalan, relihiyon at edukasyon sa panahon ng Kastila. Dito rin isinilang ang ilang mga bayani ng revolusyon, tulad ni Ananias Jocno, Leon Apacible, Marcela Agoncillo, na tumahi ng unang watawat ng Pilipinas, at Grecia Mariela de Villavicencio, kilala bilang the Mother of the Philippine Revolution. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit tinawag ang bayan na bayan ng mga bayani at mga bahay na bato. Sa gitna ng bayan, maringal na nakatayo ang Basilica of St. Martin de Tours, ang pinakamalaking katolikong simbahan sa buong Asya. Bago pumasok, sabi ng mga taga rito, dapat kumatok ng 3 beses sa pinto at sabayan ng panalangin. Ginawa ko ito bilang pasasalamat sa panibagong taon ng aking buhay. Ang Basilica ay unang tinayo noong 1575 bilang parokya ni St. Martin of Tours, ang patron ng Taal. Ngunit tulad ng bayan, ito rin ay nawasak noong 1754 dahil sa pagsabog ng Bulkang Taal. Muling itinayo ito noong 1856 sa kasalukuyang lokasyon sa ilalim ng pamumuno ni Father Marcos Anton at tinapos sa ilalim ni Father Agapito Aparicio noong 1865. Ang disenyo nito ay neoclassical, gawa sa adobe at coral stone. May habang 96 metro at taas na 44.5 metro. Kaya ito ang pinakamalaki sa buong Asya. Ang kampanaryo nito ay dating may tanaw ng buong Taal Lake, ngunit nasira sa lindol noong 1942 at muling naayos noong dekada 50. Sa loob, napakaganda. Mataas na kisame, mahabang haligi at mga altar na pinatirahan ng ginintuan. Ang bawat hakbang sa aisle ay parang paglalakad sa kasaysayan ng pananampalataya. Bago kami pumasok sa simbahan, hinabol muna namin ang sikat na pansit biko ni Mang Biko, na ngayon ay pinapatakbo na ng kanyang anak. Isa ito sa pinakakilalang kainan sa Taal. Kilala sa malasa, lutong bahay na pansit, na tanging dito mulang matitikman. Nagbubukas lamang mula 4 AM hanggang 8 AM, kaya't madalas ay nauubusan ng mga huli. At gaya nga ng inaasahan, ubos na rin ang kaming dumating. Kaya't amalis na lamang ang aming nabili. Kalapit nito ang pamilihang bayan ng Taal, kung saan mabibili ang tapang Taal, sinaing na tulingan at ang tanyag na Bong Anwena empanada. Ayan, bumili kami. Empanada at pansit na may dinuguan. Sabi nga nila, pansit daw pampahaba ng buhay. Kaya ito ang unang kinain ko sa aking kaarawan. Unang subo, Bong Anwena. At talaga naman, sulit na sulit sa halagang 35 pesos.
At ito na ang pinaka-masarap na pansit na aking natikman. Matapos ng simbahan, dumiretso kami sa AA's Lomi House, isa sa mga pinakasikat na lumihan sa bayan. Simple lang ang lugar, pero laging puno ng mga lokal at turista. Ang Batangas Lomi ay naimbento ni Tu King Ing, isang Chinese-Filipino sa lipa noong 1960s. Ginawa ito bilang pampalakas ng mga manggagawa at estudyante. Makapal, malapot at puno ng sahog. Mula noon, naging simbolo ito ng Batangas comfort food, pagkain ng lakas, kasimplihan at malasakit. Umorder ako ng lomi at chami, at sa unang higop pa lang, napakainit, napakasarap. Happy birthday to me. Happy birthday, chami. Sakto sa lamig at pagod ng biyahe. Naubos ko talaga, walang tinira. Susunod naming pinuntahan ang milagrosang Our Lady of Kisaysay, isa sa mga pinakamatandang Marian Shrine sa bansa. Tahimik ang paligid, napapaligiran ng mga puno at ilog at ramdam mo agad ang kabanalan ng lugar. Noong 1603, isang mangingisdang si Juan Maningkad ang nakakita ng imahe ng Birheng Maria sa ilog ng Kisaysay. Ipinagpalagay na ito ay lumulutang na milagro dahil hindi napasa o nasira ang imahe. Simula noon, maraming himala ang naiulat, kabilang ang mga pagpapagaling at mga pagpapakita ng Birhen sa mga deboto. Ang simbahan ay itinayo gamit ang coral stones noong 1639 at inatiling isa sa pinakabantog na lugar ng debosyon sa Batangas. Habang nagdarasal ako, ramdam ko ang kapayapaan, parang niyayakap ka ng Birhen, tahimik, mapayapa at puno ng pag-asa. Pagkatapos ng aming pagdarasal, pumasok kami sa isa sa mga lumang bahay na ginawang museo ng fotografiya, ang Galleria Taal, known as well as Iligan Barrion Ancestral House. Its ownership started with Domingo Ilagan and Maria Martinez, isa sa mga prominenteng pamilya ng Taal. Ang bahay ay itinayo noong 1870s at isa sa mga pinakamatibay na bahay na bato sa bayan. Sa kasalukuyan, ito ay tahanan ng koleksyon ni Mr. Manny Innumerable, na nag-ipon ng higit sa 100 vintage cameras mula pa noong 1800s. Lahat ng mga kamera dito ay working condition at bawat isa ay may sariling kwento. Mula sa unang pinhole cameras hanggang sa mga ginamit sa outer space. Meron ding gold-plated camera na binalutan ng balat ng putiki at ang tinaguri ang pinakamahal na kamera sa mundo. Sa bawat sulok ng museo, makikita mo ang mga lumang larawan ng Pilipinas, mga bayani, simbahan, bayan at ordinaryong tao. May tour guide din na nagpapaliwanag sa bawat exhibit, kaya bawat silid ay tila bumubuhay ng larawan ng nakaraan. Dito ata kami pinakanatagalan. Habang tinitignan ko ang mga lumang litrato, naisip ko, ganito din pala ang buhay. Sandaling larawan ng panahon, pero may habang alaala sa puso. Habang pauwi, nasilayan namin muli ang Lemery Castle. Ngayon ay mas malinaw, nakatindig sa gitna ng ulap at bundok. Isang alaala ng ganda at misteryo, kahit tahimik na ngayon. Pagkatapos ay dumiretso kami sa Tagaytay upang makita ang kabuuan ng Taal Volcano at Taal Lake. Sa People's Park in the Sky, tanaw mo ang buong kalawakan, ang skyline ng Manila, Laguna, Dibay, at halos buong Cavite, Laguna at Batangas. At ang tanawin ay parang obra ng may kapal, payapa at puno ng kababalaghan. Habang pauwi kami, pinagmamasdan ko ang mga ilaw sa kalsada. Sa bawat kilometro, napagtanto ko kung gaano kabilis ang panahon. 41 taong biyaya, puno ng pagsubok, bangon at mga sandaling di ko inakalang mararanasan ko pa. Ang pagbisita sa Taal ay hindi lang simpleng lakad o paglalakbay. Ito ay pagninilay. Ang mga lumang bahay ay nagturo sa akin na kahit lipas ng panahon, ang pundasyon ng isang matibay na buhay ay ang ugat ng ating pinagmulan. Ang mga simbahan ay nagpapaalala na sa bawat bagyo ng buhay, may tahanang sagrado kung saan makakahanap tayo ng kapayapaan. At ang bawat pagkain, bawat tawanan, bawat larawan, paalaala na ang buhay ay hindi tungkol sa tagal, kundi sa lalim ng bawat sandali. Kaya sa pagpasok ko sa bagong taon ng aking buhay, pinangako kong magiging mas mapagpasalamat, mas mapagbigay at mas mapagkumbaba. Sa mga darating na taon, hindi ko man alam kung saan ako dadalhin ng buhay, pero isang bagay ang tiyak. Patuloy akong maglalakbay, magmamahal at mananalig. At kung may matutunan man ako sa Taal, ito ay ito. Ang kasaysayan ay hindi lamang nasa mga lumang gusali.
na sa bawat pusong marunong magpasalamat sa biyaya na ngayon. Salamat, Panginoon, sa ika-41 taon ng aking buhay. At salamat, Taal, sa pagpapaalala kung saan ako nagsimula at kung saan pa ako dadalhin ng tadhana.